How's it going, creators? I welcome you to the Creatives Podcast. We're here to steal your attention, replace it with discussion, and leave you with a lesson to aid you in your venture into the creatives journey. So, welcome to the Creatives Podcast, your go-to source for creativity. And today, heto na naman tayo. We are recording from the fantastic Bagong Pilipinas Studios. So, huge thanks to them for providing us with this amazing space. So, grabe. Maraming salamat sa lahat ng mga cameraman, sa lahat ng mga operator behind the scenes. So, grabe. And welcome to everyone to a very special and bittersweet at the same time na episode ng Creatives Podcast. Bakit? Because this is it. Our final episode, at least for now, for Season 1. Alright? So, grabe. Makikita nyo, mamimit nyo ngayon lahat ng mga team members ng Creatives Podcast. So, from the nag-edit ng videos, from the camera operators natin back then, and syempre, si Direk Chadi. Direk? Yeah, alright. So, for those of you who've been with us since the beginning, and for those who've joined us along the way, thank you. Thank you for being part of this journey. Kasi kung wala kayo, wala kami. And today we're not interviewing a guest because today we're turning the mics on ourselves. The mics and or rather the screen is ours naman. No? So we'll talk about the late night editing sessions, mga puyats, pagod natin sa journey natin this season 1, the unexpected guest appearance, the technical glitches that almost grabe yung parang biglang boom
na-derail tayo dun sa original plan. Pero we'll also talk about the incredible people we have met along the way. So, let's start yung mga stories natin, no? So, this podcast has been more than just a project. So, a matter of fact, and FYI sa mga nanonood sa atin, we are students. Yes, you heard that right. Mga estudyante kami na bumuo ng podcast na ito. And it's not just, hindi lang siya naging project, school project or what. Because it's been a passion, a learning experience for us all. So, let's welcome my fellow creatives team. So, guys, the floor is yours to introduce yourselves once again. Ulit. My name is Dan Nico I. Nicolas. Currently 22 years old and studying a course of multimedia arts in STI Novaliches. And my role in the Creatives podcast was a sound engineer and a sound producer. Yeah. Ayan. So, lahat ng mga naririnig nyo na... yung background music, yun. Ako yung gumawa nun. Yung Yes, sir. Originally made by me. Ayan. Yes, sir. Kaya wala tayong problema sa copyright. Copyright. Yes. Yeah, yan talaga ang pinaka-problema kapag nagpo-post sa mga social media. Copyright. Yeah. So, dahil kasama ka namin, wala kaming problema sa copyright. Yeah. Ako yung gumagawa nun. So, yeah. Alright. Ako naman po si Sandrel D. Brillantes. And ako naman ay isa ring estudyante. Lahat pala kami dito. So, 22 years old, educational background, MA sa STI, Novaliches. And so, ang role ko dito sa Creative Podcast is scriptwriter. Sometimes may dinadagdag din sa mga graphics and design. And kung ano man nung kailangan namin gawin para matapos ng project/thesis namin. Let's go. Yes, sir. I am Chandra Del Rosario, and I am 22 years old, turning 23 in the 20th of April, which is this month. I am a graduating student of STI this school year, and my career consisted of specializing in art and actually starting in game game development and developing my own series. And my role in the creatives is I handle the paperwork and the background asset. Yes, sir. Okay. Go Oblang. I'll make it short. My name is Jopri Oblang. The wisdom. I'm 22 years old. At ang role ko sa Creatives ay ako yung main reel editor. At mostly gabi ko ina-edit yan. Minsan nga nakatulog pa ako eh. So yun. Kasi umatake yung Kasi creative juice. yung wifi ko lagi nawawala tuwing gabi. Kaya tinutulugan ko na lang. Shall we name the company? Wag na. Ay, wag. Nag-shoutout ng internet. Shoutout, no? Baka tumaas yung sahod eh. Baka mas tanggalin yung internet ko eh. Yun. Okay. Go, Andre. I'm John Andre Binuya. I'm currently a student from STI College Novaliches. And currently, I'm a freelance photographer and videographer. Mostly na kinocover is mga weddings, debut, birthday, etc. And ang role ko naman sa Creatives Podcast is, nung mga nakarang episodes, ako po yung camera operator nun. Yes, sir. Kaya yun. Siya yung tatlong early camera, episodes. tapos ikaw lang yung nag-operate. 3 cam, 1 man. Ang lupit mo, tapos may nalolobat pa. So, kasi wala tayong gamit na dami battery nun. So, yeah. With that said, bago tayo mag-reminisce at mag-share ng mga natutunan natin, let's ask ourselves, how are we currently? So, kamusta? Kamusta kayo, guys? Ano yung pakiramdam na matatapos na yung season 1? Grabe. Punong-puno ng ups and downs yung journey natin dito sa season 1. So, kayo, anong masasabi nyo? Patapos na yung season 1 natin. Para sa akin, hindi ko masyado iniisip nung patapos siya. Kasi matutuloy pa naman yun. Yeah. Possibly. Ang iniisip ko, gagraduate na tayo. Shit. Sana all iniisip na gagraduate na. Kasi ako, hindi pa. Uy. Yung mga Octoberians dyan. Uy. Dahil may backlog. Mahabulin pang subject na. May babalikan pa kasi. Kayo guys, sa mga sa inyo dyan. Ay, busy ako eh. Busy. Busy sa mga family matters. Sa totoo lang. I've been thinking about my career after I graduate.
I've been looking into different opportunities, and Tama yan. I think the bad thing about it is like picking which path that I should choose. I should take, but you know, I don't want to end up in a dead end. But there's no way to foresee this from where I am right now. Yeah. You know, I can't tell the future. Like, like, I'm paranoid about making a bad choice, as probably anybody is about anybody in my age, really. No. Actually, right now sa age natin, sa dilemma na eh. Kung ano yung ikukunin nating track or path after ng graduation or after ng college moments. 'Di ba? And we are so thankful sa mga naging guest natin kasi nakikita niyo yung generational gap. Like or seasonal gap na tayo graduating students tapos sila mga nasa seasoned mga Professional yeah, na talaga, mga di ba? professionals na. Yeah, mga pwede din natin considered na veterans. Yeah. But yeah, Mga hinog na. oo, hinog na. Kumbaga. Mga pumapaldon na. Pero, ayun nga, we are so thankful dun sa mga naging guest namin. Maraming salamat pumayag kayo kasi bago namin i-release yung podcast, kami din mismo natuto dun. Yeah. Yeah. So ayun lang para sa akin, yung masasabi ko dun. Super thankful ako sa mga naging guest natin. Kasi ako as main host na sige interview, sige kinig. Natututo talaga ako dun sa mga naging guest natin. So before tayo deep dive pa sa conversation na yon, let us start yung creative exchange. Na ang sasagot creative ay exchange pa. ang creatives team. So, a quick fire Q&A, work creative ideas. And since today is special, it's not only our creative ideas but also our sentimental memories. So, naka-ready na ba yung tissue natin dyan? Baka may mga iiyak. Hindi, di ako iiyak. Di ako iiyak. Posible yan. Si Sir Chadi iiyak yan eh. Kilala ko na yan eh. Ano tawag doon? Nag-breakdown. Oo. So, okay. So, over the I-reserve past mo yan. episode, we've had the privilege of speaking with so many talented individuals, diving deep into their creative journeys. But today, we're turning the spotlights towards us. We've prepared many fantastic questions all about making of the Creatives podcast itself. The behind-the-scenes moments, the challenges, the inspirations, mga facts sa making ng Creatives podcast. So, let's start at the beginning. What was the initial vision for this podcast? Okay. Haba. Kayo muna. Saan ba nagsimula to? Kayo muna. Kasi di ba nagsimula to sa Uncle John's? Yeah. Yun. Na-mention na nga. Lagi tayo nagkikwentuhan sa Uncle John to the Namin. point na naisip natin, what if gawin nating thesis to? No? Discussing things that pertain to the thesis and what are our options. A few things that we thought of before. Diba? May Thinking of comics. Yeah, comics, manga. I think Game there was even development. a game. Game Hirap nun. A game within the running, but but we didn't have the Na-scrap natin resources, yun. the manpower, and the knowledge at the time. But so the easiest, yes, but and the thing that we could. Last resort. No, I wouldn't say last resort, but I would say that we would help a lot more people with this podcast than we would with a game of any caliber. Yep. So we ultimately decided to do this podcast. And this podcast has been at the back of the mind of our dear host here. Yeah. He even came up with the name Creatives. Yeah. So, back up ko lang yung story mo. Kasi di ba, ang story natin dito is, may first choice tayo, which is animation. Second is game development. Or comics ba? Comics na una. Comics, game Comics din, development. pero game development. Game. Oo. Tapos We have pangatlo two to. comics. Creatives. We had two comics in mind and the game, but the game just was not possible. natuloy. Yeah. It was just too resource intensive. So we had the comics, but the cost of that is going to exceed the cost of what the podcast could have been done. So we ultimately decided with the podcast. Yeah. As you, Pero ito talaga yung pinakahuling choice namin yung Creatives. Our last resort. Our last resort but the last resort isn't the worst resort, you know. Yep.
pinaka nagustuhan din ng mga instructor. So, yun natin. Ito yung napili ng instructor natin din eh. Kaya no choice na din. No choice. No choice na yun, no? Pero yun nga, sharing dun sa perspective na ako as yung parang nanggaling sa akin yung big idea. Creatives, di ba? Kasi, bakit tives? Kasi ano yan eh, yan yung normal process ko ng creative thinking ko. Kapag gumagawa ako ng graphic design or nag-edit ako ng video editing or sa mga ano natin, di ba Andre, sa mga kung paano tayo umanggulo, yan. Ang process ko dyan is, kukuha ako ng idea sa iba. Tapos, I will turn it into my, yung parang, lalagyan ko siya ng original twist. Ibe-blend mo yung style Oo. mo. Like, So, creative blender. creative blender. blender. Naging avatar na. Yep. Yeah, parang ganun. sa sariling Ano yung preference sasabi? na. Yep. Yep. Wala, sa ngayon, sa panahon ngayon, Di na nag-exist. wala nang original. Wala nang original. At the back of every artist's mind, every artist is worried that they will accidentally plagiarize something. Thing because there's billions of artists of every kind in the world, and somebody who created this design may be created at the other side of the world, and who gets the right to that? How will the artist that made this second prove that he or she didn't copy the first creator of this, right? It's a worrying process, and Hindi na siya, is anxious. unavoidable na siya. Pero yun nga, moving on. And what were some misconceptions you've had? So, sino muna? Ako muna. Okay, okay. So, nung sinisimulan natin to, for the information, para din maintindihan ng audience, ang inano namin dito is, madali lang to. Oo, tama. Madali lang to. Kasi, makipag-usap lang tayo. Kukuha lang tayo ng guest. Pero, tapos ang tingin lang natin dito is, maliit lang siya na project. Kasi alam mo yun, yung parang, sino ba makikinig sa atin? Sino bang makikinig sa mga estudyante na to? Ayun pa lang dun sa background pala natin na, mga estudyante lang yan. Bakit kami dyan makikinig sa podcast na yan? Pero it turned out na, wow, ang laki nung kinalagyan ng podcast na ito. Yeah. So, for the information ng ating, and facts lang, ang podcast na ito, all throughout ng ating season 1 is nakaabot tayo ng 30,000 audience reach. So, imagine. Malaki-laki. Malaki-laki yun. Though For us. nakakasama lang ng loob kasi hindi sila nag-follow. Hindi, joke lang. Joke lang. Uy. Regardless doon na hindi sila nag-follow, I believe na may naitulong tayo sa kanilang creative journey or sa Yeah, for sure. Kasi, alam nyo ba, minsan naglalakad ako sa STI na, uy, si Angelo. Si Angelo. Si Angelo. Ikaw yung host dun sa Creatives Podcast, di ba? Sobrang dami namin natututunan sa inyo. Ano yung group yun ng mga estudyante? Actually, di ako familiar sa kanila. Mga second year or third year yata sila. The fact that we were able to help them makes all of this worth it. Yeah. Yep. So, ayun yung mga big parang misconception na small project lang yan pero it turned out na boom, ang laki. And nakatulong tayo sa ibang mga tao. I feel like the fact that we were students basically gave them some sense of comfortability because the fact that we are doing it within the same environment basically allowed them to have they can do it, maybe we can too, at the back of their minds, and just cure some of the anxiety that they possess. Yeah. So, tama, agree ako dyan kasi parang nakaka-relate sila. Pero kayo naman, sa side dyan, kay Andre and Ablang, baka may masasay kayo. Same lang sa sinabi mo kanina eh. Yun din yung nasa isip ko nung unang shoot natin. Oo. Kala ko, ganyan lang. Tapos yung pala, yung sa may about sa sinasabi, binibitawan mong salita. Di pala basta-basta pwede kang magbitaw ng salita. Dapat yung mga sinasabi mo may Facts talaga may facts siya. talaga. Unlike, di ba noong unang shoot natin, pinakinggan ko ulit yung
shoot natin. Sabi ko, parang may mali yung regarding sa AI. Yeah. Kasi inano ko sa'yo, Angelo, may mali sa sinabi mo dun Yan sa ba yung shoot. sinasabi mo na ikat? Oo, sabi ko, yan, cut na lang yan. natin to, pre. Kasi baka maano tayo dito. Bali yung binibigay natin na info. Kaya yun. Pero, totoo yan no? Na hindi, as na tayo yung nag-lead ng podcast, dapat yung mga sinasabi natin, facts may talaga. katotohanan talaga. Hindi lang yung parang mema lang. Totoo. Ako, dagdag ko lang, misconception ko, bilang scriptwriter, akala ko lalatag ko lang kung anong dapat tanong. Pero as they go on, as nag-improve na ng podcast, nalaman ko na ang laki pala ng part ng script sa pagpaganda ng pag-flow ng podcast. So, una doon kung sino nung guest, kailangan talaga alam mo nung dapat mong itanong sa guest. And magandang part, isa na rin doon ng teamwork sa host. Kasi ako nung scriptwriter, pero hindi ako nung nasa harap ng camera. Hindi ako nung nagtatanong, hindi ako nung nasa tapat ng guest. Ang nasa tapat ng guest ay si Angelo nung host. So, kailangan ko rin ng opinion niya para mag-mix ng tamang tanong, paano ng tamang sabihin. Tapos para later on, once na mag-record na, mas madali nang sabihin and alam na nung next na dapat na gawin. Yeah. So, yun lang. Kumbaga- Akala ko madali lang yun eh. Well, parang to, bro. Parang patikim ito ng kung ano yung pakiramdam sa production. Tama, Dre? Ganito talaga sa mga production. Kasi ako, hindi ko to first time na mapunta sa isang production. Pero, ayun, big learnings din yun para sa ating lahat. Yeah. saka, as time goes by, grabe, legit na masasabi ko na improvement. Nag-i-improve yung script writing natin. Ako rin nung sa mga as nakikita ko ng mga next episodes natin. Episode na may Mas maayos level pa up sa tayo last time na ginawa ko. Yeah. Diyan papasok yung sinasabi nila ni Cap Hernandez na continuous improvement. You may not do it perfect or good right now, pero improve mo. Di ba? Ikaw, Nico. What's your Sa akin, yung misconception lang na ano ko is yung, kala ko magsisend lang ako sa'yo ng mga music na ano eh. Madali lang to. Yung mga, nasa hard drive ko nun, ganun lang. Yun lang yung role ko. Yung pala hindi, may ano talaga, specific na na parang genre na kailangan sundan. Yung babagay sa episode. Tutugma rin dapat sa tema ng ano namin. Meron nga ako ako talaga into music din ako. Pero kapag, alam mo yun, nag-scroll ako sa mga beats. Uy, Tunog Creatives Podcast to, parang gawa ni Nico to. Ayun nga tas yung mixing ko pa noon, mga episode 1, di ba? Medyo ano pa eh. Madumi pa eh, yung gulo pa. Maano mo yun eh. Nag-improve din kada episode eh. Napapansin ko rin yun eh. Tsaka, ako rin para sa akin din. Talaga, tawag dito. Ini-improve ko rin talaga para lang sa mga future projects ko rin. Nakikita ko rin, pre, hindi lang na-improve sa podcast, pati ng mga other projects mo na-apektuhan. Yeah. Yun yung maganda. Narinig ko nga eh. And, so after nun, next question. What was the process of choosing a name and designing the brand identity? Yan, brand identity. Okay, so ako muna kasi. Ako yung, Ikaw di yung ba main Oo nga eh. Mastermind. Kasi diba, ang unang design ng Creatives Podcast is parang maputlang blue. Yun, totoo. Tapos may pink, violet. may na pink pa. May pink. Oo. Parang neon. Yun. Oo. Oo. Medyo makalat yun eh, di ba? Daming nangyayari. May kita mo yun sa picture. Yung cover photo ng Creatives Podcast. Mix siya, pre. Parang mix yung gawa natin dati. Parang mixed media siya kasi parang ayun yung cutouts. Mixed media nga. Inks. Parang ang gulo. Tapos naman, nung i-release na natin, actually yung rebranding nun, i-release na dapat natin yung episode 1. 1 week. Tapos nung tinitignan ko yung branding natin, yung key visual ng brand natin, ang pangit. Tanda ko yun, gabing-gabi yan eh. Gabing-gabi yun eh. Nag-send ako sa inyo. Nag-ano pa ako na, nag-computer ako na, nag-edit ako. Well, Kita ko yun, nag-edit ako nun.
Kita ko, nakita ko Naka-live yung... ka, nagsi-CF ka eh. Uy, hindi. Hindi. Nakita ko yung sa GC. Oo, Si totoo. Angelo, nakita ko yung GC parang nag-spam ng mga chats. Oo. Mas pagbukas ko sa GC, si Angelo nag-chat. Tapos nakita ko inaano niya yung logo. Baguhin natin ito mga pre. Mga ganun. Yung biglang Kasi ano kasi nakita ano mo kasi, as creatives kasi, hindi mo may iwasan na yung makita mo yung pangit. Oo, totoo. Ang pangit Uy. mong pakinggan no? Pero kailangan mong makita yung pangit dun sa isang design, hindi sa isang tao. Ayun Sino naman ba yan? Sino ba yan? Pinapasama niya yung imahe ko eh. Hindi, yun. Ayun na, so going back at it. Nakita ko yung na hindi maganda yung ganito kung ipagpapatuloy. So, nag-rebrand tayo into black, blue, white. So, ano yun, parang Mas simplified version mas simple and yet bold. Yeah. Tsaka nasusunod pa rin yung kung ano yung tema ng creatives talaga. Yep. And, So, yun siya. Yun yung pinaka nun. Saka, nag-decide ako nun mga guys na iano natin to. Let's make it simple but bold. Kasi ang background natin lahat dito estudyante. Though nagpe-freelance tayo, pero hindi pa rin mayaalis sa isip ng mga tao na estudyante itong mga to. Yeah. So, paano natin matatanggal yung ganong ano? So, eto yan. Sa ganitong paraan, yung key visual natin. Ito yung way para parang tag doon? Flip natin. Ma-flip yung idea na yan na ay hindi lang to basta-basta podcast. And that's what we are aiming for. Na this podcast is not just a normal podcast. Yeah. No, na talagang it will empower other creatives. So guys, ayun lang yung sa akin. as gumawa. Ang masabi ko lang doon, as someone na, like yung pinakita mo nun sa amin, syempre, nag-agree ako doon. Nung nakita ko, ganda nga. Tama ka lang. Bold, ano pa ba? Simple. Simple, Mas bold. clean siya eh. Dagdag ko pa modern. Nung nakita ko, modern. Actually, this Ito na yun. January lang natin pinilitan yan, di ba? Oo, Yung totoo. Yun yung nakita ko yung dem. feedback nyo. Ganda. Oo. Pwede nang gawing work. Saka, nung habang tinitignan ko siya di ba nagawa ko na post na natin. Habang tinitignan ko, bakit parang e-sport pa rin to? Kasalanan nyo to, yung pinag-internan ko. Hindi, joke lang. Kasi galing ako dun sa fresh pa sa akin yung Siyempre, na-inspire yung galing ka ako dun. dun sa e-sport industries. E-sport field. So, grabe. Makikita, sabi nga ni dun sa Imprint 2025, gusto ko yung gusto ko yung key visual nyo kasi parang League of Legends. Oo, Sino ba pangalan? Sir Kenneth Rejano, one of the speakers ng Imprint 2025. So, shout out Sir Kenneth. Ayun lang. Mga League of Legends style eh. So, yeah. Legends. Looking back at a few episodes what were some of the biggest lessons that we have learned while podcasting? Okay, kayo muna. For me, given the humble person that I am, the biggest lessons that I have learned is the episode that I appeared in. The second episode Yeah. of Creatives. Yeah. Because I've only directed one project so far before that episode, and given the fact that our guest was in a similar field that I was like pursuing, it was a joyful experience finally getting somebody with first-hand experience of the long process of Yeah. getting experience in that. Yeah. So, shout out Sir Jolason. So, and congratulations kasi Yeah, may may podcast na din siya. So, na-release na yung episode 1 niya. In one project, he has several under his belt already. Like, I genuinely love the fact that I learned my sins during the creation of our movie. Yep. The lessons and the compliments that I have gotten Yeah. from him was Yeah. And a matter of fact, nandyan yung logo natin, yung Lentecat Ha Production. Yun pala. Ipakita mo yan, bro. Ayan, ilabas mo yan. Pati yung back-hit ng... Dapat yung likod. Ha? Likod. Pati yung likod. Talikod ka, talikod. Paano Likod.
Yan. Paano yan? Ano yun? Sige, wag na. So, may iba pa kayo may lessons. Ako, Kayo naman. Kayo ako, muna. lesson. Well, sinabi ko na lesson ko sa script writing. Pero other thing is, syempre, hindi lang kayo makakuha ng lessons while watching the podcast. Kami rin nung habang nire-record namin nung kay Sir Simon. So, ang dami na sinabi ni Sir Simon doon na hindi ko makalimutan. Halos lahat ng sinabi niya, may natutunan ako. Yeah, doon. true. And hindi ko siya naalala, pero What? Yung word by word, yung word by Wala word. ka naalala. Hindi ko maalala. bakit di mo na? Hindi, ano lang, yung word by word. Kala ko yung tao eh. I learned many things, but I can't remember them. Kwento ko na lang. Kwento niya na before siya mag full-time sa full-time creative. Yeah. Nagtrabaho muna siya sa Corporate. 'di ba? And yun yung mga isa na sa isip ko, and dahil sa experience niya, parang mas na panatag ako na yun nga, ganun na nga din yung gagawin ko. Yeah. Since Inspire ka sa I believe na kailangan ko pa ng experience. Pero I believe na gusto ko, nandun na rin talaga ako sa malapit sa type of creative na yun. Creativity na yun. I was actually thinking like that as well. Like, should I get a corporate job first, getting funds before I start my freelancing career, or should I just start freelancing off the bat? Because like having funds before you start your freelancing career is beneficial for you in the long run. But that can bog you down. That can ruin a lot of your more personal projects, and that is genuinely a big time sink. Think in like time that you could have done projects, you could have done commissions, time that you could be having for yourself. True. So yeah, moving on. Ako, biggest lesson ko since Reels editor lang naman mostly ako. Deadline. Yun yung pinaka-importanting The lesson. deadline is deadline. Eh. Dahil kailangan ma-submit yung Reels sa G Drive bago pa after release ng episode, yeah. Yeah. So, yun. Moving Ikaw, on. Andre. Yung sa akin lang naman yung kay RDC. Oh, Kaya kay Ricky. Kuya Ricky. Yun. Di ko siya gaano matandaan, pero may about yun sana candids. Oo. Para di ka mahirapan. Kasi ako, nung nag-shoot ako sa mga events, di ba may mga nauulit, may sinabi siya about sa parang di ka paulit-ulit sa isang tao. Basta may ganun siya sinabi. Yung dapat kabisado mo yung yung program flow na dito sa time na to, may time dito na masaya ulit dyan. Dito may yung kainan gano'n, yan. ulit dyan. So, Para di ka nahihirapan kumuha ng kuha ka na candids. ng shots Hindi yung dito. paulit-ulit ba? Yeah. Ganun. So, saka nakakatamad din mag-edit ng 1,000 photos yung pagpipilian mo. Sa totoo lang, tapos minsan kukunin mo lang doon 500 o kahit 200 lang. Kasi i-edit mo pa yun. Oo. Yeah. So, ikaw, Para sa akin yung kay Sir Jolo, yung about sa burnout yata. Yung paano niyo paano mo ma-handle yun. So, ano ko yung sinabi niya dun? bit by bit. Bit by bit. Isa-isahin mo. Wag mo siya, tawag dito. Yung isang bagsakan. Isang bagsakan. Kasi mauubos ka talaga dun sabi niya. Ayun. So, ayun yung talagang tinake ko as as creative. Sabi, move your ass. Ayun, move your ass kay Sir Cap. Move your ass by Sir Cap Hernandez. Sobrang dali lang na Move your ass. So ako naman yung yung lesson ko is biggest lesson ko talaga is na nakuha is yung from episode with Sir Simon and Sir Cap Hernandez. Why una kay Sir Simon yung kung paano ako makipag-usap sa client. Kasi ang context ng topic namin that time is being a content creator. Yung wag kang maging ikaw yung sa kung ano yung nakikita mong magiging ikaw. Kundi yung just be you kung paano ka makipag-usap. So, ganun yung ina-apply ko ngayon kapag nakipag-usap ako sa client. And, matter of fact, kung ano yung nilakaran ni Sir Simon na path na corporate world tapos pinagsasabay yung freelance.
Ganun na din ang aking Similar, nilalakaran ano na ngayon. kayo. Similar path na, ano. Yeah, similar path. Kasi ano talaga yun parang nung narinig ko yun, ay pwede pala. The fact na may ibang taong gumawa nun. Tapos, look at him right now, very successful. Pwede pala. So, gayahin natin. And yun nga, yung pangalawa nun is yung kay Sir Cap Hernandez. Yun naman yung discovery call. One of the game changer ng kung paano ako makakuha ng client. So, yun siya. Yun lang naman yung aking mga biggest takeaways dito sa podcast na ito. So next question is, how has your interviewing style evolved over time? What have you learned about drawing out compelling stories? Mukhang para sa akin yan, Yes. Kay Kuya Angelo yan. Kay Kuya Angelo talaga yan. As interviewer, feeling ko magiging KMJS na ako. Hindi, joke lang. Pero, ang naano ko dito, guys, di ba nung episode na yung tayo-tayo pa lang? Yung Anong Hindi, meron? yung tayo-tayo pa lang as in setup natin, camera natin. sarili. pa lang yung Yeah, yung likod ng ano. Sa masikip na studio. Oh, ay yung sa ano, Ayun. Atherton. Atherton. Space 8. Oo, sa Space 8. Oo. Pilot. Pilot episode. So, sa lahat ng yon, kasi di ba parang iniisip ko din ano yung camera angle. Okay ba yung audio? Sinet up ko. Tinutulungan pa kayo kung paano i-mix. Yeah. So, tapos, after ng lahat ng pagsiset up, saka ako mag-host. So, imagine niyo ilagay niyo yung sarili niyo sa sarili ko. Place niyo. Daming trabaho. Oh, yun. Bago ako umupo para mag-interview, ang dami ko nang pinagdaanan na process. So, parang bombarded na. Pero yun, super thankful talaga sa Bagong Pilipinas Studios kasi with that said, nabawasan yung iniisip ko na like, okay ba yung camera angle? Naririnig ba ako dyan? Oo. Yung script natin, pa-next Ganun nga. na ganun Diba? yung sa Ganun na ganun kami. Pero yun nga, dahil nga, meron na tayong studio na pinakamalupit. Yes, sir. Shout out. So, shoutout ulit sa Bagong Pilipinas Studios. So, ayun siya. Dama ko yung dramatic improvement talaga nun. So, ayun siya. So, with less, dapat bago nyo ako paupuin, or kung sino man yung mga nag-host out there dyan, bago kayo umupo dun sa make sure na calm or naka-relax mode na kayo. Kasi grabe, super dramatic talaga nung change nung may ibang tao na gumagawa nun para sa amin. So, yun lang. Baka maiyak ka na dyan, ha? Oo, baka maiyak na ako nito. Hirap na. Pero yun nga, super thankful and super grabing changes yun yung nangyari na improvement after nung napunta tayo dito sa Bagong Pilipinas Studios. So, yun. So, yung next question tayo. What are some of the most memorable moments or surprising takeaways from past interviews? Yeah. Uy, sino kaya yan? Sino? Nung mga takeaways, sasabi na natin kanina. Pero ang memorable moments, Ano yan? dami ka naisip memorable moments. Sige. Pero sabi ko muna Yung commute mo yun, eh. Ano yan? Sa episode si Sister Lolo, nag-uusap na sila, tapos biglang, Si Chadi ba yun? Yung kay si Chadi ba yung sumigaw si na Chadi yun. Pati ako nagulat eh. Si Chad Biglang yun. na pa. natawa ko doon si Sir Lolo, nagulat din. Ako pa naman yung nag-handle ng nun yung sa audio. Chinecheck ko. Putik biglang nag-pick yung yung audio. Nag-red. Tapos pre, diba tayo pa nag-edit nun? Diba ako nag-edit ng full ini-stitch ko? Kahit alam ko na nangyari siya, tapos pinapanood ko ng buo, inaantok ako Nagulat ka nun. din? Ano siya, around 2 a.m. ginagawa ko. Inayaan ko lang yung audio, yung video mag-play kasi 1 hour, 1 hour plus. Habang nagsisync ka niyan, di ba? Oo, 1 hour plus, piniplay ko lang. Nakaano ko ng earphone, sagad-sagad pa. Tapos gusto, biglang nagising sa pagsigaw ni Chadi. Sabi ko, alam ko na may ganap na ganito, ba't nagulat pa rin ako? May kita mo yun sa waveform, yung laki. Oo, Ganun. kasi ang problema kasi, hindi ko siya dinigtan sa waveform. Kumbaga nasandal ako sa upuan nun, ganun lang ako. Pinapahinggan yung audio, Yung podcast. yung podcast. Tapos sabi na ganun ako, biglang gawa nun. Sabi ko, sino yun?
Yun lang. Biglang nag-distort eh. Mapapawow ka talaga. Kaya ginawa ko sa episode 2 eh. sa editing, kinat ko yung part na yun. Binawasan ko nga, nainis ako. Binawasan eh. Tinapyas mo yung audio. Memorable moments. Memorable moments. Ako, may ano, yung biglang, si Melody lang talaga, or si Kurt, yung magiging guest natin. Yung biglang lagi Pero, naging nadagdagan ng guest. Yeah. Yung Yung ano talaga. yung Sa akin brother yun din niya, eh, na oo. si Big 4L, the one and Yeah. only Big 4L. Unexpected. Oh, unexpected yun eh, no? So, bigla tayo nag-change ng ng script, nag-adjust ng script. Oh, specific. Yep. Yeah, rap artist. Oo. Tama. Parang bigla tayo dun ng, switch tayo. Dagdagan natin We ito had- ng script. We had this opportunity na, na maka... On the spot ba kayo na gano'n ng change sa script doon? On the spot yun. Pala, yung grabe yun. Unexpected Pero talaga. really thankful pa rin sa opportunity and experience na yan. Kasi, syempre, it's music producer tapos / hip-hop Rapper artist eh, na oo. magiging guest natin. Yeah, episode 3. Yeah, episode 3. Yep. So, yun siya. Meron pa Out pala, Big pre. 4L and- Di siya, di siya guess Alam mo yung, di ba nung wala tayong dami batteries? Oo. Kada malalobot yung camera, pre, wait lang. Palitan ko lang ng battery to. Yung ba? Kaya pati yung audio ay hinto. Tapos pag alam na huminto, sige, ihimo na kayo, tapos balik ulit. Oo, ganun talaga. Tapos pag naano ulit, oops, wait lang, palit mo na ang battery. Kasi yung setup natin dun, saka yung gears na meron ako, saka si Andre, pang pang-event coverage. Pang-event eh. Hindi Kasi siya pa nun, pang-production, live production. Magkaibang brand. So, dati, kung makikita nila yung mga recent episodes natin True. doon, magkakaiba ng kulay. Merong part doon ng episode na may patay yung kulay. Oo. May part doon ng episode na, Buhay na buhay. boy na boy yung kulay. Kasi sa akin, sa Canon na gamit ko, Canon EOS M6, ano lang siya, ang kaya niya lang is neutral. Wala siya nung yung S-Log. S-Log. Naka-S-Log kaya Naka-S-Log. Ayun siya. So, medyo may... Doon ako natagal lang kasi hindi ko ma-match yung Yung color kulay. ng Sony ko doon sa Canon. Kasi doon sa Canon mo, mahirap talaga. matingkad pa paano yung kulay. Doon sa Sony kasi di ba nag-S-Log ako. Oo. So, sinusubukan ko siyang i-match. Yeah. Doon ako tamat, sabi ko, yung na yung match. Sige, ko na lang, taas ako na lang saturation, tas vibrance. Oo. Tas na lang sa contrast, tapos baba yung shadow. Yeah. Sige, okay na yan. Okay na to. Okay na yan. Oo, pero ayun nga, yun yung mga challenge talaga natin nung una yun. No? Kayo pa, ano pa? Ano pa yung mga moments ninyo? Ablang. Well, hindi Anong naman ako moments nag-host na kasi. Nasa behind the scenes. Ay, yung naging cameraman siya, pre, kasi late Ako ako. nga pala, Ayo. Sir Jolo. na-late siya ng ilang oras. Sorry. Ako yung substitute niya. 30 minutes. 30 minutes late. Si Andre Binuya, kaya naging cameraman namin, si muna. Reels si- editor namin na si Ablang. Wow, Biglaan zero mo, experience biglaan. naman. Tinuruan ko lang na, basta may pula. Tapos kapag hindi na nagpula, tawagin mo ko, ha? Pagpasok ko na lang nung room. Uy, si Ablo nakaupo sa dulo, nagka-camera operator. Nakaganon siya nung nakita ko. Nagaganon sa camera, gumagalaw pa eh. Literal na naghahabol ng framing yun eh. Oo. Kasi ang usapan natin nun, ang dadaling ko na lang, Dre, 50mm. Oo. Hindi ko lang dadalhin yung wide. Ay, So, kulang sa camera, di ba? boom. Kaya kung makikita nila yung natin na yan. Anong episode yun? Yung kay Sir Episode Jolo yun, 2. di ba? Episode 2. Kay Sir Jolo. Yung pre, pagdating sa kalagitnaan, naging 3 kang bigla yung Oo, setup. totoo. Pero nung mga First 30 minutes. 30 minutes, 1 cam setup lang, di nagbabago yung angle. Upgrade. May kita nila yan sa mga Nakita naman nila. Kung observant yung mga viewers or mga nanonood sa atin, grabe improving tong mga to. Yeah. And abangan nyo sa season 2. Yeah, and Meron season tayong 2. malupit na gagawin. So, Ano ba yan? abang-abang kasi Abang. let's proceed. So, how do you find and select guests for the podcast? Yan, yung mga networking experience natin. Una, ang naalala ko kasi, Basta bago tayo approachable. maghanap ng guest, may topics muna tayo. So, naglapag tayo ng topics. And after na, nagtanong tayo sa isa't isa, may kilala ba kayo sa mga topics na to? Yeah. Topics na to. ganyan. Okay, tama. Topics ng music. Uy, may kilala ka ba sa music, pre? May kilala ka ba sa psychology? ganyan.
And ang nangyari, Part 1 man. The networking is real. masasabi ko lang when it comes to networking, si Angelo no pinaka-akin sa akin. Talagang Parang nag-slash ano ako dito, HR. Si Big Boss. Slash HR. Big boss. team eh. Grabe. Saan ba nagsimula yung pre? Alam ko may sinalihan kang parang creators. Sa Creatives Unplugged by Bea Chu. So doon ko nakilala, si Sir Joloson. Yeah. And after that, the rest is history. Kasi Ano ba next natin? Next opportunity? Imprint? yeah, Imprint 2025. Yan talaga yung game changer din yan. Kasi Dami doon creatives na nandun. Oo. Doon natin nakilala. Yung tatlo nating episode this March, di ba? Simons, ano na, Big Three. Yeah, the Big Big Three. Three The Powerhouse Yeah, episode. the Powerhouse episodes. Powerhouse episodes. Yep. So, si Sir Cap Hernandez, si Joaquin, saka si Sir Simon Soriano. And the funny thing, kasi kinontak natin si Sir Simon Soriano before Imprint. So, nagkagulatan na lang din kami na, Sir Simon, ito po ba yung event na sinasabi niyo? Kasi nag-request siya na after ganitong date na lang. Kasi may event kami. Tapos sabi ko, hindi naman siguro. Pero ayun nga, nagkataon nga lang din na isa pala siya sa event manager that time or core ng Imprint 2025. So, yeah. Sir! Alam ko nasa harap natin si Sir Cap nun sa True. Imprint. True, Sa harap true. natin. May mga books siya na. Magkakulay pa yung Creatives Podcast saka yung branding ni Sir Cap. Isa ring astig sa Imprint. Notice natin guys, si Lawrence. Lawrence Joaquin. Sobrang unexpected. Unexpected yun. Dito lang pumunta na tayo sa Imprint, tapos usap lang. Oo. Pumunta tayo doon as magpe-prepare ng exhibit. Oo. Magpe-prepare lang tayo exhibit. Boom! May guest na tayo. Kasi Paano ba nangyari? ang Paano niyo siya nangyari nakuha? doon is, masyado tayo maaga no? Wala. Nasa school ako nun eh. Wala ka din nun. Wala ka Paano din ba? nun. Paano ba? Yung Nung ano yun, nung bago, una yun. Bago mag-setup. Oh, yung setup pa lang. Ay, yung naghahanap kayo ng sasakyan nun. Oo. Yun. Basta okay. yung setup pa lang. Dun, sige, ikaw nga magkwento, ano? Kami nung una, kala namin kami nung una kasi wala pa kami nakita. Tapos nagtatanong pa kami, sige, punta po kayo dun. And pagdating namin dun, makita naman may lalaki dun na nag-computer. No? Oh sir, dito lang po kami. Tapos nagtanong, sa Imprint ba kayo? Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na ng tanong. Nagulat na lang kami. Paano ba na share ng music production? Sinabi ko na pinakilala ko to. Oo. Pinakilala ko ni Jello kay Lawrence. And then, Tapos, uy, nagulat siya na music producer din ako. Gumagawa rin pala siya. So, yun. yun na, Tuloy-tuloy. tuloy na. Yep. Tapos habang nangyari yan, siya lang nung pinaka-tropa natin doon. Siya lang kasi talaga yung talagang madaldal si Mano. Meant to be, Ikaw pre. madaldal si Lawrence. Ano lang, meant to be pala, no? Meant to be sila ni Shout out, Lawrence. Meant to magkita no? Nag-uusap pa rin kayo? Yun. Go-collab pa yan. Actually, di ba may cook up bits na kayo na nag-collab kayo? Collab Pre, yung nakaraan. mukhang sa season 2 siguro, no? Dalawa sila. Yun. Actually, wag lang muna natin isabihin. Wag mo na. Huwag niyo spoil. Kasi may pinaplano kami for season 2 na another segment for Creatives Podcast. So, abang-abangan nyo yan. Okay? Let's move on. So, anyways, what are some of the most rewarding aspects of running the Creatives Podcasts? Ano nga ba? Ano nga ba? Ano nga ba? Ano nga ba? Well, nasabi natin kanina na may natututo sa atin. Yep. Ayun. Okay. Legit, parang nakakatunaw ng puso Oo. na ano pala, yung ginagawa natin na segment na ito. Though nabivision na natin yun na it will empower other creatives, fellow creatives, and specifically, students, katulad natin. Pero nakakaano pa rin, parang nakaka-melt ng heart na Pag nakita mo na may talagang nai-inspire. legit. O kaya may out of nowhere, may babati sa'yo na, uy, kayo yung nasa Creatives Podcast, di ba? Ayun. So, yun siya. So, ayun. Kayo? Para sa akin, ganun lang rin rewarding yung mga reactions ng mga viewers, Yep. mga comments nila, ganun. True.
rewarding to experience. Experience ko dito kasi never akong ganito eh. Hindi ako nag-try mag-production. Also, hindi naman talaga ako nag-writing. Oh, script writing. Pinull off ko lang siya kasi inisip ko, wala naman ibang mag-script write sa amin. Kinuha ko na nung work. And okay naman. Yep. It turned out good, di ba? Okay naman din. And may natutunan naman ako. And for sure, pag may sabi natin may skill ka na, hindi mo man naman sabi na gusto mong gawin. Pero dahil ginawa mo siya and you keep working on it, madadagdagan mo siya sa listahan mo ng mga pwede mong itulong. Mga potential na ano mo, no? Ano na yun, part ng skill ko, Yeah. yung writing. Diyan papasok yung yung sinasabi ni Sir Simon, upscaling. Upscaling. Yeah. Yun pala. Naalala mo na yung term. Nung So, term, yun siya. nakalimutan ko nung term, upskilling pala. Yep. Kayo guys, sa side ninyo, Kayo. baka meron kayo dyan. Ano ba? Sige. Next question na natin yun. How do you stay motivated and inspired to keep creating content? I don't. Mga contents natin dyan. Sino yung masipag gumawa ng contents dyan? Ako, hanggang reels lang naman ako. Ako, gusto ko tanongin kasi ang daming bits na ito, sinishare lang sa amin. And Gusto ko i-share niya sa... Yan, social share mo media, ngayon, pero Kuya sa amin Nico. lang. Ano ba yung main inspiration mo sa music? paano nga ba ako nag-stay as motivated? Ano ba? Ano ba? Hulaan ko. Sarili niya, pre. Para sa akin, Hulaan ko na, babae. Babae. Uy! Teka lang. Oo, wag. Wag. Walang No name. name dropping, guys. para sa akin, basta gawa lang ng gawa eh. Kahit Basta pangit ba yung melody, kanya? kahit pangit Inspired yung pala melody eh, na no? magagawa mo, gagawan ko pa rin ng yung parang, try ko nga itong ganito. Try ko nga itong ganito. Gawin kong iba. Yung melody. Gawin kong Yeah, ayun lang. Keep creating. True. And actually, speaking of, nababanggit nyo nga yung love life. Love life ni Nico yun. Hindi. May share lang ako na yung Sa content season two na natin na yan, sa gagawin season for Creatives Podcast sana. Yung February edition. Parang gagawa sana tayo ng dating segment. Pero creatives lahat ng mga contestant na doon. Mga graphic artist, graphic designer, videographer, photographer. Ang lupit nun. Matchmaking. Ano yun, mixer? Yeah. And, pero Sa- abangan nyo. Sa I-reserve season nyo 2, na. gagawin namin yan. Ako po. May sakit ako, may kaya sakit. natin. So, sa mga nanonood ngayon ng Creatives Podcast, kung single kayo ngayon, manatili kayo single kasi hahanapin namin kayo ng kapartner sa season 2. Diyos ko. Yep. Tingnan natin kung kaya. Find out. Kasi, Nico. Kasi share ko lang yun. Kasi super motivated tayo that time na gumawa ng content. Kaso, nalilimitahan tayo sa, budget. Sa time? Time. Yep. And people na, yung mga naka-network natin. Yep. So, pero abangan nyo yun, guys. Maraming magaganap sa season 2. Kilala ko na first guest dyan, pre. Sino? Kuya Nico. Oy, si Kuya Nico. Yung natin, yung hindi umayag. Ikaw ba? Kuya Nico Nicolas. Grabe, Alam mo, shoutout takas ka Nico. na. Shoutout kay Kuya Nico. Okay, so speaking of future goals for the Creatives Podcast, ayun nga, nasabi na natin kanina pa, napapabahaginan. We are planning to create season 2 for this. So, etong final episode for season 1. Season 1 lang muna. For season 1 lang ito, guys. Para ma-end na ng thesis namin for now. Yeah. Para makahinga-hinga naman. Tsaka, para to go over it being a thesis. Hindi na siya thesis project na talaga Yep. natin as first. Ng deadlines, hindi na tayo mapos ng deadlines. Yep. Yung deadlines natin, sariling deadlines. Yeah. Hindi yung deadline. And matter of fact, dahil nga graduating na tayo this kayo pala. Sila. Kami. Ay, bro, ikaw pala yun. Ikaw na pala yung kasabay ko. Hindi yun, pero that time, sa season 2, yung experience na natin, hindi na lang tayo student. Mga may background na tayo sa professional scene. So, ibang na yun. Ibang topic na ulit yun, di ba? Iba na. Ibang experience, ibang journey. Yeah. And yeah, super exciting yun na natin. Ma-discover natin, malakaran natin yung path na yun. So, yun lang. Yun yung mga
plans ahead ng Creatives Podcast. So, yeah. Honestly, like it's not a goal, but more like an aspiration. I hope we get a more personal studio. Yep. You know? Yeah. So, Ano yun? Paano natin? Goal yun. Goal. yeah. Yeah, go. Okay, ako bahala dyan sa studio na yan. So, sa mga last episode, ang nagbibigay ng advice is yung mga guest natin. Right now, we are about to hear kung ano yung mga advice na ibibigay mismo ng Creatives team sa mga audience natin. So, what advice would you give to aspiring podcasters? Kahit hindi sa mga podcasters, kahit sa mga kanya-kanya nating creative field na tinatahak. As sound producer, photographer. Go. Unang advice ko lang, para sa podcasting / script writing pa lang. Nung, nasabi ko na siya sa kanina actually, pero una doon is teamwork with the host. And eto lang kung sa pagkakaalam ko actually, most of the time ang host, siya na rin talaga nung script writer. Kasi siya nung nakakaalam sa gusto niyang gawin sa sa podcast niya and also sa kung ano nung goal ng podcast niya. And ang advice ko doon, yun nga, teamwork, kilalanin mo nung scriptwriter mo. If ikaw lang nung scriptwriter / host din, well, kilalanin mo sarili mo. Yun lang. Yeah. Okay. Ikaw, Nicholas. Para sa akin, advice ko na magbibigay Well, to have a more specific advice in the directorial field, always communicate with your team because they cannot read your mind while leading. This is a lesson that I genuinely had to have learned in the field because there were times while we were filming that were just messy because I did not communicate. Nagkakasalot yung ideas. Or my ideas were overlapping with other people's ideas, such as my writer and my videographer. Siya din. Videographer din si Andre. Hindi, tulog ako. Tulog ka rin. Ghost videographer. Ghost videographer. Tulog ako nun. Do not be afraid of communicate because your ideas need to be ingrained in their minds, and Ideas matter. they can help you, and they can even help you. You get the full picture. I'm done. Yep. Facts. Facts Tama yan. na ako dun kasi parang parang mas malaking version na sinabi ko. Yeah. Mas maganda niyang sinabi. Thank you, Chance. Yeah. Of course. Take your time. Talagang take your time kasi Take your time. Hindi, talagang legit. Kailangan mo talaga mag-take your time dahil may mga ideas na kapag pinilit mo, parang mabababoy Kesa mapulido mo at madali mo, take your time talaga. Yep. True. Siguro sa akin, hindi siya related sa podcast Siguro, mabibigay kong advice sa mga nag-i-start. Lalo na sa freelancing like Yun. sa photography, ganun. Siguro, maano ko lang sa mga newbie talaga. Yung mga nag-i-start, shoot lang sila ng shoot. Huwag silang matakot sa shutter count na sinasabi nila na di ba kasi may mga photographer, may mga nag-i-start na photographer na kapag narinig nila yung shutter count, hindi mo pwede maubos yan. Oo, totoo. Ganun. Wag kang magpapaano sa shutter count. Tingin na yan. Shoot ka lang ng shoot. Actually, dati din takot kami dyan sa term na yan. Shutter count bro, na yan. sa longest field mo, kasi mas matagal ka sa akin Naubusan ka na ba ng shutter count? Di pa. Hindi pa, di ba? Ito, alam mo, yun ang pinamatas kong shutter count? Ilan? 1 million. O, di ba? Pero Ano pa yun? pero Nikon okay pa ako. Okay pa yung camera, Oo, di ba? ano pa ako nun? Nasa Nikon. Yung camera na yun, ay yung camera ko simula nung binili ko siya. Ginawa ko nung una, natatakot din ako sa shutter count na yan. Kasi ang kwento sa akin, yung shutter count, kailangan mong ingatan Kasi Yun yung buhay nauubos daw siya. Oo. So sabi ko, sige, kumbaga, nung ako ng camera, pili lang yung pinipitik ko, yung sinushoot ko. Kumbaga, maingat ako. Parang film ko siyang tinuring. Kasi di ba yung film may yun? May shot list. Nauubos yun, di ba? Yeah. So, ganun ang ginawa ko sa DSLR ko ng time na yun. Mapili ako sa shoot ko. Kaya, yun nga, may mga moments na hindi ko napipicturan, ganun. Kasi nag-event na ako nun Pero, takot pa rin sa shutter count. Tapos, yun nga, may namit akong photographer na sa, di ko matanda kung concert ba siya or Basta ganun, na-meet ko lang siya sa event. Ang sinabi niya agad sa akin, bro, alam mo may shutter count? Sabi ko,
Opo, alam ko yung Shuttercon. Kasi nalata yung newbie ako kasi nakita niya raw ako. Pag pumipitik ako, pili lang. Yung isa-isa lang. O, parang isa-isa lang. Di, gaganon daw. Tapos, Tapos baba na kaagad. Sa bana agad. Kasi nabi niya ako na, huwag kang matakot sa Shuttercon na yan. Di naman nauubos yan. Kung maubos man yan, naayos naman yan eh. Kung magkano lang naman nabutin yan eh. Tapos yun na nga. Nung pinakita sa amin mga gawa niya. Tapos pinakita niya rin sa akin yung Shuttercon niya. Kasi nag-usap namin online. Kita ko yung Shuttercon niyo. Ang nakalagay kasi sa online, ang limit ng camera niya, Shuttercon niya, 300K lang. Oo. Nung pinakita niya sa akin, 1 million, sabi ko, pwede pala yun. Tapos sinabi niya sa akin, di, yung Shuttercon na lang naman yun eh, parang, tag dun pre, yung estimation thing. Lifetime Parang ano lang. Parang sa ganito, masisira na siya, pero hindi pala ganun yun. Oo. So, nung after nun, tuloy-tuloy na ako mag-shoot kahit nasa bahay lang ako, shoot ako ng shoot, kahit ayop yan, kahit baso, ganun, ref. True. Tapos, tawag dito, yun nga, di ba, dinata ko sa Shuttercon, nag-aayaan na ako ng mga kakilala ko. Sabi ko, pre, photoshoot tayo. Kahit passion project lang. Kahit libre nga lang. Minsan ako pagagastos, ako pa manlilibre sa kanila. Para lang makapag-shoot ako. Kasi nung time yun, gutom na gutom talaga ako sa Experience. Sa experience tapos knowledge na rin. Yeah. Kaya yun, shoot ako ng shoot. Then, kakashoot ko na yan. Nakita ko yung progress. Ginawa ko, pinag-compare ko yung mga shots ko dati. So, hanggang sa present, kita ko, laki nga ng progress kita ko yung mga kulay, yung mga shot ko dati. Patulyo. Kasi dun sa photography kasi, yung mga joints, yung basta-basta pwede putulin yan eh. Talaga, Kasi mga may headroom, ganun pala. Kita ko yung mga shots ko dati, ang lalaki ng headroom. Kumbaga, ito yung frame, di ba? Frame. Si ulo. Kalahati. Parang kalahati. Kalahati may space pa, may headroom pa, laki. Tapos tinignan ko sa mga sa mga recent shots ko lang yun ngayon. Chinek ko, sabi ko, laki rin pala ng pinagbago ng ng shots ko. Kung di ko nalaman yung about sa Shuttercon na yun, na huwag kang matakot, siguro, di pa ganun kalaki yung improvement ko. Parang lang. Yun pala yung naglilimit sa'yo. Noong una, yun. Tapos nung, tuloy-tuloy na. Yeah. Mayroon ka bang advice? Advice? Ano lang eh. Try Ayaw lang ka ng muna. try. Yun lang. Simple lang. Kung sa akin, yung ano ba ulit? Nakalimutan ko. Ako. May sasabihin ako. Kasi, Creatives Podcast, yung concept na ganito is, hindi na siya bago sa mundo. I mean, sa Pilipinas, iilan pa lang yung mga gumagawa nito. Pero, I don't treat them as may competition. Hindi natin sila tinatrato as competition. Tulad ng Creative Incubator by papangalan ito? Kay Sir Lad. Di ba? Kasi, ako din ako na host dito tapos ako na as one of the project manager. Nakikinig din ako doon. Actually, gusto ko pumunta sa mga events nila kaso hindi lang kaya ng time. Pero yun, hindi ko sila tinitreat as competition. More like, natutuwa ako. Kasi, hindi lang tayo yung nag-empower ng mga fellow creatives. Meron ding iba na nag-empower ng creatives. So, kung imagine niyo na maraming mga group or segments like this na ini-empower yung creatives. Ina-expose kung ano yung nangyayari sa totoong mundo ng creatives. Mas magiging knowledgeable and mas magiging mas madaming magiging skilled. Yeah. And yun nga yung sinasabi nila na the art of listening. Sa stories ng iba, sa experience ng iba, it will really help you. So yun lang. Ayun lang naman yung aking masasabi. Pero sabihin ko na din ba yung advice? Ay, di ba advice yun? Advice yun? Alam ko advice na yun. Hindi, lang yun, doon sa mga mag-start sa podcast. Pero ang advice ko sa aking mga fellow creatives out there, na as of now, working na ako ngayon as content creator manager, nakuha ko yung work na yun kasi may solid akong portfolio. Yeah. And right now, ang reality ng pagiging artist is if you want to have that competitive salary after you graduate, pagsabayin mo yung pag-aaral at pagiging magaling mo sa sa kung ano mga skill mo. That competitive din talaga yung portfolio mo. Yep. Competitive na. Ang punto ko dito is, wag mong iasa yung experience or yung skills mo or
or yung portfolio na pagbibuild mo sa institution or college na nandyan ka. Kasi sa creative field, regardless of kung saan ka man gumraduate, though merong advantage yun. Totoo naman yun. Tapos sabihin na lang natin na nasa university belt ka gumraduate. Iba yun eh. Kung titingnan ng HR, ay, iba to. may pangkagat to. May pangkagat, may pangil to. Rar. Hindi, pero ayun nga, regardless of anumang college or institution ka gumraduate, it's your skill eh. It's your portfolio. What can you provide in the company? What are the skill sets you had? Tama ba? Tama ba, Andre? Kasi right now, di ba, ano ka na din, regular ka na din, working. So, Hindi naman literally regular eh. Naka-part-time ako ngayon kasi sa kanila kasi nga, yun nga, inantay nila akong matapos sa pag-aaral. oh. Pero, Pero sure ka na dun eh. Sure na. Kasi, kahit pumapasok ako, nagsushoot ako para sa kanila. Same. Nakaraan lang, nag-shoot ako sa kanila. Punta kami studio. Ginawa ko ng reels, yung bago nilang kiosk. Yeah. Nice. So, ayun, coming from the experience, ayun yung aking mabibigay na advice for the fellow creatives out there. So, yun siya. Sana may nakakuha kayo. May nagustuhan kayo. Yeah. Yes, sir. So yun. How do you see the role of podcast evolving within the industry, especially the creative industry? Okay. Kayo sa naman. inyo, guys? Kayo muna. How do you see the role of podcast evolving? Ay, bro, wait lang. Oy, Dre, nanonood ka ba ng Monochrome podcast? Hindi. Hindi. Pero grabe, sobrang lupit nila na kasi ang podcast na yun, centered sila in photography, videography. Uy, ma-check nga yun mamaya. Andyan sila, sila Jason Magbanua. Lahat. Sino nga na dyan? Ha? Sino naging guest na nila? Di ko maalala yung lahat. Andiyan ng ba si pangalan. Jiggy? Sino? Jiggy? Alejandrina? Hindi ko maalala eh, pero ayun siya. Pero nandun sila, sila Asian Cutie. Okay. Oo, nakakatawa nga rin kasi same yung schedule, may time na nag-same yung schedule ng podcast na tapos podcast nila. Pero yun, isa yun sa mga podcast na nilulook up ko. Pero yun, ako, yung ko dito, yung paano ba dito? Yung perspective ko regarding sa podcast scene, sa creative industry. Ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, nakakatuwa na maraming mga tao na gustong i-empower yung mga fellow creatives. And for the audiences out there, kumbaga parang pick your poison na lang eh. Pick your platform. Saan ka makikinig? Dito ba sa podcast na centered is photography, videography? Dito ba sa podcast na centered yung music production? So yeah, pick your poison na lang sa podcast scene. And grabe, as ako na nakikinig talaga ng mga podcast, sobrang helpful yun sa akin. Kasi nalalaman mo yung story, experience, and journey ng isang tao. Especially para sa atin na tumutuklas pa lang ng path natin. Ayun siya. So, yun lang. Yun lang ang aking takeaways na. Pick your poison nga, diba? And kung wala nung poison mo doon, create your own. Yeah. Yun ang maganda sa podcast, I think, kahit na marami na siya ngayon, hindi mo pa rin sure na masasabi na, ay, nung niche ko na to, meron ba na podcast na to? And kung wala, the great thing about that, pwede mo nang i-start. Madali lang ang podcast. Kahit wala kang ganito, yung studio ng ganito, kahit marinig ka lang ng tao and meron kang maganda na sinasabi, that's a good start already. So yun. And from that, you can build off. Studio man, camera, or better. I've seen podcasts which basically consisted of a screen recording and a Discord call. So that could work too. Yeah. Just make sure na na facts talaga yung sinasabi nyo dyan. Or if hindi naman talaga kayo more on the educational side, Pwede din naman. kahit chika-chika lang. Yeah. Entertainment. Creatives Podcast. Chismis Edition. Season 2. Season 2. Season 3, pre. Season 3 mo na yan. Ha? Season 3 mo na yan. Iba yung Season 3 season mo 2 na yan.
May chichika na lang. Alam nyo ba sa studio na to, may nangyaring ganito? Alam nyo ba sa production na to, nag-hire sila ng Ano another yung pre? production? May ano? May pa-plant item na. Sino tong photographer na to? Nag-ano na tayo doon, no? Sino yung nagnakaw ng wide lens dito sa ganitong area? Uy, sino yan? Gustong-gusto mo yung lens, ha? Di pre, sino yung nakalaglag? Sino yung nakalaglag? Sino yung nakadelete ng file ng isang Uy. event? Uy. Uy! Uy. Question. Lastly, what is the biggest takeaway that you want the listeners to have after hearing this episode? Yes, sir. Kayo muna. Meditate Takeaways. muna. Parang dami na natin Ay, sinabi. sige, ako muna. Itong podcast na ito, bago namin tubuin, magkakaibigan na talaga kami. Hindi kami nabuo hindi nabuo yung friendship namin dahil may gusto kaming buuin na project. Yeah. Bago pa man mabuo yung project, naging magkakaibigan na kami. So, Actually, nagpa-podcast na kami sa Uncle oo, John. sa Uncle Jans eh. Uncle John. Nagpa-podcastan na. Our audience, the employees. I think we have annoyed them. Ang topic, Ano ba yan? Lasa ng manok? Lasa ng manok. Lasa ng manok pre, no? Out of Lasa pocket. ng manok. Tapos ano, inula. Iba-ibang topic. iba-ibang topic. Involved many things. Pero yun. Pero yun nga. Anyways. So, ito lang, biggest takeaway na gusto kong maalala nyo dito is that maraming creatives dito sa Pilipinas. And yung mga shinare namin na tao Not dito for sa mga podcast na pinakita namin, it's not just them. Hindi lang sila ng mga kilalang tao, hindi lang sila ng mga creatives. Yeah. Marami pa. Kaya nga may season 2. Yes, sir. Season 2. So yun, ano? Hey guys. Sa side nyo dyan. sa Andre. side nyo dyan. Andre. Kami pre, di ko na alam. Basta maano ko na lang pre sa nila, yun nga. Sa mga gusto mag-starting ng photography, yun yung sa sinabi ko kanina. Shoot lang talaga. True. Yun lang. Yeah. Ikaw, Ablang. As part of the team. Wala, naubusan ako ng idea sa inyo. Naku. Naubusan eh. No? Okay. Ikaw, Nico. Para sa akin, ano nga ba? Ano nga balit yung question? Kalimutan eh. No? Yung last takeaway. Take out. Hindi. Iba yun. Yung pagkain. Take out. Iba yun. Takeaways na... Pakibalik. Biggest takeaway. Monthly and Anong gusto semestral. mong malaman ng anong mo gusto makuha ng audience dito sa episode natin or sa podcast natin? Para sa akin, Confidence. yung experience natin and like yung mga nagawa nating topics about the guest, and gusto kong nila dito may word dun eh. Ma-discover? Gusto kong gusto kong ma-discover din nila and gawa nila ng something na unique na tawag dito. Makakatulong sa kanila. Kumbaga, since yung main idea ng creatives, di ba? Kukuha tayo ng idea from others. Why not sila kumuha ng idea from Yeah, ayun nga. Yeah. Still from us. Still from us. Uy, Pero uy, naman. In a good way. Yeah, In a good in way. a good way. Yeah. Pamamaya, pati host nyo, yung host namin ha. Still from us. Steal nyo na yung host namin. Pero, ayun. Yeah. So, last na, yun sa akin. Is for all the newbies or creatives out there, especially beginners, continue to build your skills, continue to build your portfolio. Kasi, don't wait for that time na saka na lang pagka-graduate. Saka na lang kapag magtatrabaho na ako. Parang Kasi ginawa. yung... Ha? Ay, sorry. Tinarget mo kami. Hindi, kasi yung skills, nako, ilang taon yan na kailangan mong i-build. Di ba? Ikaw, Andre, ilang years bago mo masabi na Since sobrang elementary galing pa ko siya. na sa photography? As of now, di ko kino-consider sarili kong sobrang galing. Pero competitive. Competitive, oo. Pero sobrang galing hindi. Kino-consider ko pa rin sarili ko as parang pa rin. Yun, parang ganun. Kasi, di ko pa naman alam lahat eh.
Para mag-continuous yung build-up. Nag-aaral pa rin hanggang ngayon improvement. So, Pero ilang years bago mo masabi na confident na ako kumuha ng client? Wait lang. Kailan 2 years? Nag-start kasi ako 2018 eh. Uy, Uy. grabe yun. 19, 20. may buhok pa ako nun. May booking. uy, ano ba? Ibok ka naman Nasimula ang pagkapanot din eh. Kasi nag-start ako kumuha ng events 2021. Oh. So 2 years. 2 years na? 3? 4 years. Kasi nung mga yung 4 years na yun, nag-ano ako nun, nag-street photography pa ako nun eh. Tapos yun nga, pan-shoot, shoot sa wildlife, ganun. Yun pa yung mga pinag-ano ko pa nun. Mga Tapos, personal projects. tamang PA lang, personal assistant sa mga wedding, debut, etc. Alam mo na, 4 years mo na bago mo na magtrabaho. Oo nga, ano bro. Grabe, parang college ano mo na yun. College. Nag-iisipan ka pa nung future job ko eh. Baka mag-US military na. Pero yun nga, going back dun sa gusto ko advice na ibigay. Don't wait na after mong gumraduate na lang, ikaw magbe-build ng skill or ng portfolio. Kasi pwede mong pagsabayin actually siya. Na habang nag-aaral ka, binagbe-build ka ng skill and portfolio mo. Nakakaingit nga yung mga yung mga creatives nowadays na yung may nagpo-post na 15 years old ka lang, ganito ka nakagaling, pambihira. Sana all nagsimula ng maaga no? No, mas maaga kang magsisimula, mas grabe yung advantage mo sa field na ito. Mas ahead ka Promise. sa ibang ano. Legit yan. Pero, that doesn't mean kung matanda ka man or whatever, hindi ibig sabihin it's late. Yeah, it's not too late pa rin to start or to build your skills. Basta and buhay portfolio. ka. Basta buhay ka. So yeah. So well, that concludes our Q&A session. Thank you guys for your insightful answers from the Creatives team. And I hope this has been an informative and enjoyable season for the audience. So now that we are reaching our closure, so saan makikita ng mga audience natin, yung mga ano nyo? Saan nila kayo makikita? Mga social handles ninyo? Akin, Facebook, Grimshaw, and yung show, yung W doon is dalawa sa dulo. And Yep. SoundCloud, Grimshaw, small G sa una, and yun, Yeah. double W rin sa dulo. Tapos Instagram rin, ganun, Grimshaw rin. Okay, so for me, LXND, Blue Sky pa lang and isa pa lang pinupost ko doon. Pero I plan on working on that and posting more art. So yun. Baka lumabas yung LXND, not just on Blue Sky, baka Twitter or Instagram or FB. So yun. Yeah. Ako? Wala eh. Nakatago pa yung ano ko. Wala pang social media. Oh, hidden art, ghost artist. One day. O ano. Okay, one day. Ayan, ito marami itong sasabihin. Sa Facebook, makikita nyo, isearch nyo lang sa Facebook, Haro Images and Artistry and Haro Images. Kaya dalawa yung kasi yung isa doon pang personal tapos isa pang event. Then kung gusto niyo naman ako i-contact talaga mismo sa Facebook, you can search Say I-DM ka. SEII then SEII. Yeah. Yan lang. Kung gusto niyo ng kaharot, Uy, di, pas tayo sa ganun. Bro, iba yun bro. DM mo sa Discord. From creatives, naging love life no? Wala tayo sa ganyan. Makikita nyo ako sa Facebook profile, search nyo na lang, Kuis Jello, Kuis_GEL and 0. So yun nga, medyo jejemon. Pero proud to be kasi yun yung mga inabutan ko that time So yun siya, Kuis Jello, and nandun na din yung aking Behance profile. And Mangha Multimedia Production if you want to book yung mga event coverage, production, kami nang bahala dyan. We got you covered. So, okay. So, grabe. Maraming salamat for this season 1. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. Thank you very much. Kasi, ayun nga, appreciate namin na may mga nakikinig sa amin and may mga na-inspired sa mga naging guest, sa mga naging episodes natin. So, yeah. Maraming salamat for sa lahat. Thank you everyone for being with us from episode 1 hanggang episode 11. So, thank you very much. So, to support the Creatives Podcast, or if you want to see more of what we do,
Please follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. And abang-abang! Abang-abang. Abang-abang! S2, Abang-abang S2, S2. sa ating S2 ba yan? Season 2. Yes, S2 ba yan? sir. Hoy. So, yan lang. And we also want to give thanks before we end the Season 1. Thank you very much, Bagong Pilipinas Studios, to their staffs for their incredible hospitality and for allowing us to record here. It's been a fantastic experience. So, yeah. This has been The Creatives. Together we create. Together we rise. We are creatives. Thank you, thank you, thank you. Thank you.